So kung titingnan natin, balikan natin yung una nating mga systems archetype, yung drifting goals at ang fixes at backfire, gamit ang halimbawa ng budget deficit ng pamahalaan. So, layunin natin ipakita kung paano ang pagbababa ng mga pamantayan sa layunin, drifting goals, ay maaaring magbunga ng mga mabilisang aksyon or solusyon, fixes, sa halip na lutasin ang problema. Ang nangyayari, lalo pang napapalala ito. So, yung fixes that backfire, nakita natin, merong problem symptom. Halimbawa dito yung budget deficit. May inilalapat na fix. Halimbawa dito ay taxation. Sa simula, parang effective. Nagdadala ng economic stimulus, dumarami yung pondo, nababawasan ng budget deficit. Pero kalaunan, may lumalabas na unintended consequences. May lumalabas na unintended consequences. Kasi sa kagustuhan nating mabawasan ng budget deficit, pwede rin nating itaas yung acceptable levels of debt. Tumataas ngayon ang foreign debt. Pag tumaas ang foreign debt, siyempre napupunan yung kakulangan sa budget, nagkakaroon ng balanced budget. Nga lamang, nagkakaroon ng unintended consequences yan. Habang lumalaki ang foreign debt, tumataas ang debt servicing, lalong lumalalim ang budget deficit na nais nating solusyonan. So, ibig sabihin yan, nagko-combine na ngayon yung dalawang archetypes, di ba? May drifting goals, di ba? May goal tulad ng balanced budget, mayroong pressure to lower yung goals, yung acceptable debt levels. May actual, gaya ng deficit spending na bumabangga doon sa ating layunin. At upang punan ng agwat na yan, yung gap na yan, magpapatupad ng corrective action tulad ng taxation. Mahirap pero matatag na solution. Ngunit dahil sa political or public pressure, mas pinipili ng pamahalaan na ibaba ang goal kaysa ipatupad ang tunay na reforma. Itinataas ang acceptable debt ceiling para hindi lang magmukhang may problema. Kapag paulit-ulit na ibinababa ang goal para iwasan ang discomfort ng reform, nagkakaroon ng pattern ng drifting goals. Ang resulta, panlabas na anyo ng fix. Foreign debt, na sa una ay parang sagot sa problema, pero ibig sabihin, nagkikreate ng mas malalim na issue. Utang, interest, pagkawala ng investor, confidence na nagiging unintended consequences. So, ang cycle na ganito, hindi maabot yung layunin, binababaan ng layunin, kaya nagmumukhang wala ng problema, at gumagamit ng pansamantalang solusyon na lalong nagpapalala sa pinagmulan ng problema. Kapag hindi natin talaga inalam ang ugat ng problema at hindi talaga natin siya inaddress, yung tunay na pag-address sa problem na yon, kahit gaano kagaling ang solusyon, mauwi sa sama-samang negative consequences. Tapos, lagyan pa natin ng bagong backfire. O, di ba? Para mas masaya. So, balikan natin yung mga pangunahing variable. Yung budget deficit, kakulangan ng pondo ng gobyerno, mas malaki ang ginagastos kaysa kinikita. At ang deficit spending, patuloy na paggastos ng problema kahit may kakulangan sa pondo. At madalas pinupondohan sa pamagitan ng utang or pwede nating taasan ng ating taxes para makalikom ng ang pondo ang gobyerno mula sa mga mamamayan at negosyo. Of course, nagre-result yan sa government revenue generation. Bukod pa doon, ang isa pang paraan dahil nape-pressure tayo to lower goals, tinataasan natin ang ating acceptable debt levels at patuloy tayong nag-accumulate ng foreign debt na nagre-resulta sa balanced budget at bumabawa sa deficit spending. However, itong foreign debt na to ay nagre-resulta rin sa debt servicing, pagbabayad ng interest at principal ng utang. So, anong nangyayari? Lalong tumataas ang budget deficit. Ngayon, kung titingnan natin, kapag tumaas ang acceptable debt levels, bumababa ang investor confidence. Kapag masyadong mataas ang taxation, naapektuhan din ang investor confidence. Pag bumaba ang kumpiyansa, naging dahilan ng pagbawas o pagbaba ng capital and investment sa ating bansa. Kapag kaunti ang pumapasok na pamumuhunan, humihina rin ang government revenue generation at ang job creation. At ang kaunting trabaho ay nangangahulugan ng kaunting buwis at sa gayon lalong lumalala ang budget deficit. So sa unang tingin, maaaring mukhang maayos ang pagtataas ng buwis o mag-extend ng debt ceiling para pansamantalang ma-resolve ang kakulangan sa pondo.
Ngunit kung hindi isinasaalang-alang ang pananaw ng mga mamumuhunan, yung perspective nila, maaaring mag-udyok ng tinatawag nating capital flight. Hindi na lang sila mag-i-invest dito sa iba na lang. Pagtumal ng negosyo, pagbawas ng trabaho. Ang resulta, bumabalik sa pinagmulan, mas malalang budget deficit kaysa sa simula. So ang tanong, sa halip na itaas ang buwis at lakihan ng pag-utang, kailangan bang bawasan ang paggastos ng gobyerno? Bakit? Ano kaya ang mga epekto nito? So kung hindi taxation, subukan natin ang austerity measures bilang corrective action or intervention. Ang austerity measures ay mga hakbang ng gobyerno upang mabawasan ang gastos. Kadalasan sa mga programa at serbisyo publiko sa layuning mabawasan ang budget deficit. Siyempre, ang katipiran magpapababa sa budget deficit. Habang maaring epektibo ito sa short-term fiscal consolidation ng bansa, meron din tayong makikitang mga ripple effects na umaabot sa quality ng pamumuhay, sa pamayanan at maging sa hinaharap na capacity ng ating bansa. Ang austerity measures bilang corrective action ay direktang magpapababa sa social spending. Ang pagpababa ng social spending, magpapababa siyempre sa social and economic services na natatanggap ng mga mamamayan. At pag bumaba ang social and economic services, maaaring magkaroon to ng negative effect sa safe, inclusive, and livable communities dahil maaaring mabawasan ang access sa mga pangunahing public services. At kung titingnan natin, di ba, sa bandang kanan, yung pagbaba ng quality of life ay maaaring magpataas sa perceived need for public investments in economic self-reliance of individuals. Dahil maaaring mas umasa ang mga tao sa tulong ng gobyerno. So, kailangan ng public investment para ma-encourage ang self-reliance ng individuals. Kung tutugon ng gobyerno, maaaring tumaas ang investments in human capital development, di ba? Sa pagtatangkang tulungan ng mga tao na maging mas independent. So ang investments na ito, maaaring magpataas sa capacity of citizens to contribute society's well-being dahil mas magiging produktibo sila mga tao. Nga lamang, maglalaban sila ng austerity measures. So, nagkikreate siya ng mga feedback loops. So, yung austerity measures, bagamat maaaring makatulong sa pagbabawas ng budget deficit, maaaring magkaroon ng malawakan at komplikadong epekto sa society. So, mahalaga na isaalang-alang din ang mga long-term consequences ng mga policies na ito. So, ito, yung tinatawag nating growth and underinvestment archetype. Ang archetype na ito ay naglalarawan ng isang sitwasyon kung saan ang paglago ay nakakamit sa pamamagitan ng pamumuhunan sa capacity, ngunit sa kalaunan, ang paglago ay humahantong sa isang limitation or hangganan. So, nagkakaroon ng hangganan. Ang isang karaniwang reaksyon sa sitwasyong ito ay ang pagpapababa ng mga standards ng performance upang bigyang katuwiran, i-justify yung kakulangan ng sapat na investment. So, ibig sabihin, isang cycle yan na nagpapalala sa quality ng output. Ngayon, kung titingnan natin yung diagram sa kaliwa, yan yung naunang diagram na nagpapakita ng epekto ng austerity measures sa social spending at quality of life. Okay. Ipinapakita nito na kung paano ang pagbabawas sa social spending magdudulot ng negative effects sa quality of life. Ito namang sa kanan, ito yung growth and underinvestment archetype. So mayroong growth effort na nagdudulot ng demand. At ang demand nag-uudyok sa growth effort. Ang demand ay nagdudulot din ng performance o nagre-require ng performance. At ang performance pumupunan sa demand. Yung performance nangangailangan siyempre ng capacity. At ang capacity ay nangangailangan ng investment in capacity. At ang performance na to ay nagdudulot din ng perceived need to invest na nagpapataas sa investment in capacity. At mayroong standard na ginagamit bilang batayan para sa perceived need to invest. So, sa archetype na to, pinapakita na ang paglago ay maaring humantong sa isang limitasyon na maaring malampasan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa kapasidad. Ngunit, sa halip,
ang mga pamantayan ng pagganap ay binababa upang bigyang katuwiran ang hindi sapat na pamumuhunan na nagresulta sa mas mababang net sa positive net effects o mas mababang pagganap or performance. So, ipinapakita ng archetype na to kung paano ang paglago ng sistema ay nagiging sanhi ng pangangailangan ng karagdagang capacity upang magpatuloy na magbigay ng magandang service or output. Kapag hindi sapat ang investment sa capacity, bumababa ang performance sa huli at ito ay kadalasang itinatama sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga pamantayan sa halip na mag-invest. Say for example sa negosyo. Halimbawa, maaring isang telecom company gusto niyang mabilis na lumaki, ngunit hindi namumuhunan ng sapat sa network infrastructure. Sa simula, tumataas yung kita dahil sa mas maraming customer. Pero sa huli, ang network congestion at mabagal na service ay nagdudulot ng customer dissatisfaction at pagkawala ng market share. Sa pamahalaan, nakikita natin ito sa hindi sapat na pamumuhunan sa education at healthcare na nagiging sanhi ng pagbaba ng quality ng human capital at sa huli, humihina ang kakayahan ng bansa na makapagbigay ng mahusay na serbisyo at dumili ka ng productive na mamamayan or citizens. Ngayon, kung kayo ang namumuno sa isang kumpanya o gobyerno, ano ang pipiliin niyong unahin? Ang panandaliang pagtitipid sa pamamagitan ng pagpapababa ng pamantayan or underinvestment o ang pamatagalang pamumuhunan sa capacity kahit pa mangangailangan ng dagdag na pondo tulad ng mas mataas na buwis o pautang? Paano niyo ipagtatanggol ang inyong decision at ano ang magiging epekto nito sa stakeholders?